Ayan po, sa lahat po ng gustong matuto kung paano po gamitin ng tama ang ating Pecas Remover Set, ito na po yung sagot dyan. So, ito po, ang Pecas Remover Set natin ay basically meron ka ng intensive bleaching bar. Huwag po mag-alala sa word na bleaching dito kasi hindi po yan bleaching per se na chemical. Bleaching po dito meaning pampaputi siya, okay? Number 2, meron kang Pecas Cream. Number 3, meron kang Sun Shield. So, ito po yung Pecas Melasma set po natin. Okay. So, para saan po siya? Basically, para siya sa Pecas, yan po ay Tagalog ng melasma. So, Pecas and melasma, iisa lang po yan. So, paano siya gagamitin? Huwag muna tayo dun sa paano gagamitin. Dun muna tayo para saan siya. So, again, para po siya sa Pecas or melasma, for pimple marks, freckles, dark spots, dark pigmentation, as well as fine lines. Kung kayo po ay 30 years old na at may mga konting fine lines and wrinkles ka na, ayan, pwede mo to gamitin kasi may retinol palmitate po ito na good for anti-aging siya. So, paano siya gagamitin? Number 1 po, pagkadating po ng parcel sa inyo, huwag nyo po siyang munang gagamitin. Okay? Huwag muna po siyang gagamitin pagdating ng parcel sa inyo. Kailangan nyo po muna mag-patch test. Paano yung pagpa-patch test? Especially po sa Pecas Cream. Si Pecas Cream po kasi medyo matapang ito kasi nga may retinol siya or retinol palmitate. So, kailangan talaga ang patch testing. Sa patch testing po kasi dyan natin nalalaman kung tayo ay allergic ba sa mga isa o sa lahat ng ingredients sa isang product. Miss Chai, ang tanong ba, sa Pecas lang ba dapat mag-patch test? No, lahat ng product po na gagamitin ninyo, whether sunscreen, mild product man yan, kahit sa ibang brand, as long as meron kayong gagamitin para sa skin po ninyo, kailangan nyo po talaga mag-patch test. Okay? Kasi in general, okay naman ang mga products. Safe naman. Just like this one, FDA approved, safe siya, lab tested and all. Pero baka po mismo sa skin niyo ang may problema dahil hypersensitive o di kaya may allergy talaga kayo. So, paano po siya gagamitin? Pag patch test, kuha po kayo ng product. Okay, again ha, pag dadating po ito sa inyo tapos medyo malabnaw siya or medyo nagtutubig, normal po yun kasi dahil sa init. So, what you can do po, i-mix nyo siya tapos ilagay sa ref tapos babalik niyo siya sa consistency niya. Okay, by the way, ayun, paano po siya mag-patch test? Kuha kayo ng product. Okay, tapos ilalagay po natin yan siya dito po sa inner elbow natin. 4x4 cm dapat yan. O di naman kaya po sa likod ng ating tenga. In 24 hours po, wag natin yan siya babasain. After 24 hours, titignan natin kung yan po ba ay namula, namantal, namaga, nasunog, na sobrang nangate. Kasi kung ibig sabihin po nun, allergic po kayo. Opo, ibig sabihin, very sensitive ang ating skin, mga chuzams. Bawal nyo po siyang gagamitin. Okay. But, if wala naman pong pamamantal, wala naman pong pamumula, walang pagkasunog, walang pagkakate, ibig sabihin yan, you're good to go. But, hindi pa din po kayo dapat magkumpiyansa. In general po, ito ay every night, okay? Every night talaga dapat si Pecas. Pero dapat po, 3 times a week lang siya for the first month. Misha, gusto ko po kasi mabilis matanggal ang aking melasma. Gusto ko po every night para po mabilis na po siya kasi po ang confidence ko masyado nang mababa. I understand you. I understand your feeling is valid, pero 3 times a week lang po talaga siya for 1 month. Kasi po, kailangan po ng skin natin na maka-adjust. Kasi po, ito ay retinol palmitate. Strong siya, okay? Strong siya. So, paano po siya gagamitin? Una po, mag-i-intensive bleaching muna kayo. For night, ito ha, for night, IBB. So, ibababa nyo lang po siya 10 seconds. Segundo lang po, hindi minuto. So, 10 seconds lang, okay? After 10 seconds po, ay syempre magbabanlaw na po kayo, ganon. After nyan, magpa-pat dry kayo ng malinis na towel or malinis na tissue, soft tissue. After po nyan, maglalagay na po kayo ng Pecas Remover Set. Eto mga choosies ha, P-size lang po ang paglagay ng Pecas set, ng Pecas Remover. P-size lang, hindi nyo kailangan yung parang masyadong madami. P-size lang po, gaano lang po ba kadami yung P-size? Ganito lang po ang P-size.
Ayan, P-size lang po siya ha, P-size. Okay, etong P-size, good na po ito sa buong face natin. Huwag po masyadong madami. Kasi po, potent naman ito. Okay? Tapos again, bawal sa may gilid ng ilong, bawal dito sa lip, especially dito sa lip, sa gilid ng lips, dito bawal yun siya. Bawal sa under eye, bawal dito sa may mata. Pwede nyo po siya gawin sa buong face, pero okay, pwede siya sa buong face at pwede din po na spot technique. Like for example, ganito lang. Oh, ganun lang. Depende sa inyo kung saan lang ang melasma ninyo. Ganun ha, pwedeng spot technique lang. So after po niyan, yun lang yun. Kinaumagahan po, IBB, tapos sunshield lang kayo. Etong sunshield yan, pwede kayo maglagay nito ng madami. Oo, pwede to maglagay ng madami. Tapos, kapag exposed kayo sa araw, ganyan, 2 hours or every 2 hours, mag-reapply talaga kayo nito. Huwag po kayo makakalimot. Kahit nasa bahay lang kayo, kailangan nyo pa din maglagay ng sunscreen. Kahit umuulan, as long as may araw, as long as may liwanag, kailangan nyo po mag-sunscreen. Okay? Tapos, ang tanong, pwede ba to sa leeg? Hindi siya pwede sa leeg. Okay, number 2 question, pwede ba siya ilagay sa ref? Hindi nyo na po kailangan ilagay sa ref na, hindi nyo na po kailangan ilagay talaga sa ref. Once ay pwede na, ilalagay lang siya sa ref, chooses ha, pag nagtubig siya. Tapos tanggalin siya ulit. Okay, ganun lang siya. Tapos ang tanong, pwede ba sa breastfeeding moms to? Bawal po sa mga nagpapasuso. Eto, pwede ba sa buntis? Hindi pa din po siya pwede. Ilang taon ang pwede gumamit ito? 18 years old pataas. Again, 3 times a week lang. Ngayon ang tanong, Miss Shive, di ba 3 times a week lang? So anong gagamitin namin sa time na hindi namin siya gagamitin? Pwede nyo po gamitin yung aloe vera. Pwede po yung aloe vera, okay? So Miss Shive, ano po ba yung mga i-expect namin na mga reaction ng skin pag gagamit kami ng 3 set na yan? Number 1 po, yung paghahapde. Normal po yun, especially pag magpipil off po kayo. Yung pamumula, medyo normal po yun. Basta po hindi yung para kayong nasunog ha. Hindi po ganun. Normal po yung medyo pamumula kapag kalalagyan kayo ng pekas. Yung pagka-pinkish ng skin, dito lang naman yung pinkish, hindi siya buong face. Number 3 po, yung pag-dark ng melasma ninyo, normal po yun. Okay, normal po yun. Number 4, possible na yung iba may nagpo-purging, ganyan, normal na din po yun. Kasi retinol nga ito, chooses. Retinol din siya. Number 5, yung may tusok-tusok o yung parang kati-kati konti, normal din po yun. Ano pa ba? Yung iba hindi po nakakaranas ng peel-off nito. Just like si mama ni Sir Adrian, hindi siya nag-peel off. Nanay ko din hindi siya nag-peel off. Pero yung iba nag-peel off nito. Ano pa ba? Tanong naman, pwede ba siya isabay? Okay, ang tanong, pwede ba siya isabay sa Rejuve? Hindi po pwede. Bawal na po. Ang tanong naman, Miss Sharp, pwede ko ba siya gamitin after Rejuve? Yung tapos na ako mag-Rejuve? Pwede po, pero 7 days munang ipahinga ang skin mo. Tapos twice lang siya gagamitin kasi dumaan ka na sa Rejuve. Twice a week lang siya gagamitin. Tapos gabi lang siya. Bawal po siya sa umaga. Gabi lang siya, bawal din po siya sa leeg, gagamitin. So, Miss Shai, pwede ba mag-toner before mag-pekas? Pwede naman kapag centella lang siya na toner, pero mas ini-encourage ko po talaga yung moisturizer ang ilagay nyo dito before kayo mag-pekas. Okay? Clear na po ba? Paki-comment naman clear kapag naintindihan po natin.